여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. For today's video, I'll be speaking in Tagalog muna. Okay, so um, ayun nga, 'di ba? So yung mga previous video ko dati na sinasabi kong mahina ang Korea, ang daming umalma dun eh. Ang daming mga nasaktan, ang daming mga hindi sumang-ayon sa akin na humina ang Korea, okay? So, ako naman, sinasabi ko lang yung mostly sa experience or na-experience ko sa process, okay? Ako po kasi ay 4 times EPS topic passer and then nagtuturo ako ng Korean language para sa EPS topic, specializing sa EPS topic since 2016. So, 9 years na ako nag-a-assist. So, every year, every KLT exam is, syempre alam ko yung mga pagbabago. Okay? Alam ko yung mga pagbabago. So, nung pandemic, after pandemic, sobrang lakas. 'Di ba? Kasi nga, biglang, syempre nung pandemic, konti yung nakakaalis kasi bawal nga yung travel, 'di ba? And then after ma-lift ng pandemic, doon sobrang lakas, ang daming mga nakaalis, 'di ba? Ang daming mga nakaalis. Kahit ako dapat paalis ako noon kasi di rin natuloy kasi nga mas mahal ko kasi yung pagtuturo talaga ng EPS. Kaya kaya nga 4 times passer ako eh. So 2014, nung nakaalis ako 2014, and then 2 years lang ako sa Korea. After 2 years, 2016 exam ako ulit. And then 2019 and then 2025. Okay? So dun sa 2016 and 19, kahit nag-exam ako pero hindi naman talaga ako aalis kasi nga nagtuturo ako, okay? Pero nung 2016 tsaka 2019, 'di ba pasado ako doon. So ang bilis talaga, pinapasukan talaga ako ng employer kahit hindi ako effortless, as in biglang may employer sa EPS account ko. Okay? Yung nakikita nyo sa screen, ito yung EPS account. Lahat ng passer merong ganito. Andyan yung mga details kung kailan ka pumasa yung pinakataas. Diyan, kailan ka nagpasa ng requirements, kailan na send, kailan na approve, okay? So bale, pumasa ko ngayong 2025, March kami nag-exam, okay? So waiting din ako sa employer. So mahina talaga ngayon ang Korea kasi maraming mga dahilan, okay? Maraming mga nagsasarang company, maraming huminang company. Pero hindi naman lahat ng industry mahina, okay? Meron pa din mga nase-select. Yun yung may mga existing na Pilipino na, like maganda yung performance nila sa company na yon, or hindi mahina yung company na yon. Okay? Maraming humina kasing industry. Pero napansin ko yung food, manufacturing of food, karamihan ng student ko doon napupunta ngayon. Kasi yung food naman, 'di ba? Kailangan kasi yan. So malabong humina talaga siya. Kaya humina talaga siya. Maraming dahilan. Okay? Pwedeng yun nga. Ang dami talaga mga nagsipagsarahan na company. Tapos 'di ba ako, 9 years na akong nagtuturo ng Korean language. Marami na akong students sa South Korea. Okay? So I tried to pakiusapan sila na baka pwede akong isingit kung may hiring sa kanila. Tapos ang sagot lahat ng mga student ko na nandun, halos ang sabi nila is taghina talaga sir. Nagtatanggal nga sila ng trabahador. Okay? Yung isa naman, alba na lang daw muna yung kukunin or part-timer na lang daw muna yung kukunin. So parang ayun, nag-feel talaga yung pakiusap ko kasi di naman din nila kontrolado yun, di ba? So talagang mahina talaga siya. Tsaka winter sa Korea, taghina din talaga pag winter ang trabaho. Okay? So again, hindi sa lahat ng industry. Okay? So waiting ako ng employer for more than 5 months na yata. Kasi July kami na approve. So ayun, 'di ba? Ang dami nang dumaan na massive selection. Ang nase-select is 200, 500, 'di ba? May nase-select pa rin naman yung may existing na Pilipino na doon. Ibig sabihin maganda yung
performance ng mga Pilipino sa company na yon, kaya Pilipino din ang kinukuha. Okay? Meron din isang estudyante ko, sabi ko baka may hiring diyan. Sabi niya, "Naku sir, yung dalawang bago gumawa dito. Nagkabul tapos tumakas. Ibang lahi na sir kinukuha sa company namin." 'Di ba? Malaking impact yung performance ng mga nasa Korea sa quota at selection dito sa Pilipinas. Okay? Kasi imagine nyo, kung lahat ng mga na-hired is, etong nagiging problem pa ng mga Pilipino, yung release dahil walang OT, release. Naiinggit sa tropa niya na sobrang daming OT, magpaparelease, ganun. So, syempre, kung lahat ng na-hired sa Korea, nagpaparelease, di ba? So, yung company na yun, hindi na ulit kukuha ng Pilipino yun. Kung lahat ng mga na-hired, nakapagtrabaho sa Korea, gumagawa sa company, hindi na mag-hire yung company na yun ng Pilipino. Okay? Kaya, yung mga nasa Korea, kailangan talaga, magtiyaga talaga tayo. Kasi trabaho naman ang pinunta natin dyan, di naman bakasyon, di ba? Siyempre. Pero naintindihan din naman natin, minsan, toxic or, di ba, ganun. Sa trabaho, sa katrabaho, ganun. Kaya yung iba nagpaparelease, okay? Pero ngayon, kahit yung mga sikat na vlogger na nakikita ko, sinasabi na nila na humina, di ba? Humina talaga siya. Ramdam talaga dito sa Pilipinas, yung paghina talaga. Okay, kasi konti na lang yung nase-select, okay? Ngayon, may nakita kong information pero hindi pa siya talaga. Baka mas, ewan ko ba? Baka daw mas basta balan. So, ang daming pending kasi na passer. 'Di ba? Yung 10K plus nga, pending pa yun. Tapos, daming exam, daming nagpapa-register sila, nagpapa-exam sila. Pero yung mga company na nagsaselect, konti lang. 'Di ba? Kailangan 'di ba? Pagtuunan din ng pansin yun ng HRG Korea na kung walang ganong company nagsaselect sa Pilipino, di wag na muna sila magpapa-exam, 'di ba? Yung tao sa rooster nakakaawa din yung iba na sila, parang binuhos na nila yung, kumbaga last card na nila yung Korea, ganun, tapos binuhos nila lahat doon, nag-resign sa trabaho, tapos biglang humina talaga siya. Kahit magalit kayo sa akin, humina talaga ang Korea ngayon. Di tulad dati pag sinabing massive selection, isang lang, lahat ng student ko halos na-hire na yan. Ngayon, talagang pahirapan siya. Tapos, madami talagang mga dahilan kung bakit. Okay? Mahina yung mga company doon, performance ng mga Pilipino doon. Isa pa yung mga tariff na pinataw sa kanila ng US, kaya siguro mina din, ganun. In short, mahina talaga siya. Okay? Hoping tayo next year, lumakas na siya, umanda na ulit yung takbo ng economy nila, tapos mag-hire na sila ng maraming Pilipino ulit. Tapos yung mga nasa Korea, kung gagalingan talaga nila, Pilipino ang kukunin nila. Dati, halos sa lahat ng company may Pilipino, di ba? Kaso, kung puro release talaga tayo, mga brads, wala talaga mangyayari. Tapos yung iba, di ba, uwi na lang siya ng Pinas. Ayaw niya sa company niya, uwi na lang siya ng Pinas, mag-exam na lang ulit. Paano naman yun, di ba? Pagdating mo ng Pilipinas, ang hirap ng process. Sa registration pa lang, may quota na. Tapos, ang hirap makausad, hirap makaalis. Kaya, kung nasa Korea ka na, mag-taste ka na lang, di ba? Kaya, ayun lang, share ko lang kasi talagang naghina talaga siya. Alam ko marami akong kasama dito na naghihintay rin na magkaroon ng dito, di ba? Tsaka yung JMC sa baba, yung job matching. Kaya kapit lang tayo, malay nyo, di ba, next year gumanda na yung takbo. Malay nyo, marami na may expired yung mga 2 years. Pag na-expired na yun, kukunti na yung tao sa rooster. Lalaki yung chance natin na ma-select. Okay? So yun lang. Thank you for watching. Once again, this is Gerard from K Learn Korean Language Training. You have a nice day.